Maayong adlaw mga amigo. Lain na pong adlaw karong adlaw kay Sabado, Abril 25 na ta karon no. Hapit na mahuman ng April, May na pod. Mag-fiesta baskoan. Mag-fiesta sa Mabulog, sa Bohol by May, di ba? Usom ng pista sa May usually. Share lang ko sa kong kalipay no, lipay kay ko. First of all, welcome mga new subscribers. Nakakuha tag mga new subscribers lately. Unya kanang sa regarding sa akong kalipay kay mao na ang katong latest na to nga video which was which was last Thursday, katong Thursday na to about sa katong interview ni Edo Manzano unya sa katong akong closing sharing sa katong sa cabin crew gani nga katong about cabin pressure and saving yourself first. The importance of saving yourself first para makatabang ka sa uban. Okay siya compared sa uban videos. Unya mo na lipay kay ko kay at the same time nanatay first comment sa ato ang YouTube niya. Lipay kay ko, Bray, thank you kayo for your comment. And ang iyang comment dito was about sa kanang watch sa kita ni Edo but kita man siya nako, and I think kita siguro siya nga kanang this time around ako ang lawas is more or less the same gihapon nga na maintain ra nako ako ang weight. Unya he's also considering OMAD, 1 meal a day, which brought us karon nga idea sa akong i-share. It's about ang OMAD practice or 1 meal a day practice and how I started with it o mo na i-share nako how I got into 1 meal a day or OMAD. Yeah. Before ta mo proceed sa kanang OMAD nako nga journey no, magpasalamat sad ko sa uban nga nag-comment sa Facebook ni Reverse. Salamat Reverse sa imong comment didto bisag sa katong karaan ako nga post bisag bugal-bugal but lingaw ra gihapon. Salamat, appreciated kay mo na ang kanang komedyante gini si Reverse. Unya ni Apay, thank you kayo sa imong comment Pay nga well explained daw ako ang katong sa eroplano nga oxygen mask. Pay, thank you sa imong comment. Unya kang Tiara, yes, ang iya ni agree siya with regards to saving yourself to be able to help others. Kay ang iyang comment is you cannot pour out of advertisement sa takadali kay nainiyagi motor, you cannot pour out from an empty cup. So mao na, it's basically the same concept of saving yourself first so that you can help others. Napasaday ko'y lain na ni kami na sad ni sa akong kuan karon lang sad ni kami sa akong una ang another saying pod nga that goes more or less the same with it is kaning kuan, you cannot give what you do not have. So same ra nga kuan nga you cannot pour out of an empty cup. Nana lang gud. So mo na siya no, mo man ang kuan atong mo man ato ang vlog or mo man puhon og nag-live na mo man kuan ning sharing man sa atong mga amigo. So sa ako ang OMAD or 1 meal a day journey, if interesado mo, naarag daghan kayong contents no, nasa YouTube, even Facebook, naroon na siya around, daghan na kayo. We are at the internet information age, technology age, na even AI na gani nga you can help you with your 1 meal a day journey. Now musugod ta sa katong pagkuan ako, musugod ta sa pagkuan ako when I was in elementary mga amigo, mutumog sa di. This was long time ago. Pag elementary na ako ni kuan yagi ko pagkatambok, as in mahog siguro malabel na siguro kog obese that time. Yagi ko tambok kasi tambok. I do not have pictures of it. Siguro nakabaw ko nato siya pictures but wow ko ba asa ka to nabutang basig natong mama or kuan asa na katong picture basta na jud koy I'll try to check
nya nakanindot ani kay di pa man ni live no, so maka-edit pa ko ani, maka-add kog pictures if ever na ko pictures mapakita ani katunan ning murag dili na kayo ko as tambok, but naagid to'y time in my life, elementary life nga ni dako gyud ko. That was mga grade 4 or 5 kana siya nga time frame sa akong kinabuhi. Tambok kay ko anang time, as in gain gyud ko, as in tambok kayo nga obese. I would say nga obese, kalimot na ko pili akong weight atong time kay that was a long time ago niya. Di pa biya kay uso ang kuan before, wala pa internet niya. Wapay cellphones at that time. So mo na ang pictures ato were kanang captured on film niya, kanang gipa-develop inana siya nga level of kanang gidugayon na to siya niya. Na ako'y nimduman nga, na ako'y picture nga katunta at my, I think one of my peak sa katambok unya kanang makanda ko kung may tambukan ako and there was one instance nga nakaana ko kung di yun ni siya maayo no nga kuan kanang di gini siya maayo nga dako kay tanong kay gawas nga kanang mahog katawan ba kay bawo ko nga the group of people I was with, kababata ni nako before, di ko kalimot ani nga instance. Usa ni siya ka instance nga nakaana ko nga dili ko ganahan matambok kay nami sa ato nakainumdom ko ato nga nami ang scenario was nami sud sa sakyanan auto nami sa sud sa auto, naglingkod ko sa likod unya mo to mga bata may daghan mi sud sa likod. I think mga unom siguro mi 5 or unom mi kabuk nasa likod, so masud mi no kay bata man mi except ako kay tambok mo ko atong time unya pag ay shucks, sorry mga amigo, naigo na ko ang kon, naigo na ko camera, na-adjust gamay ang kon, na-adjust gamay ang kanang ring light unya. Anyways mo to pag kuan mo action mo gud ako gud sa kanya akong gi-share mo nang naigo hinon ning stand sa ring light. Anyways pag mo to kanang pagpanganaog na mo sa auto mo na abri ang likod nga pultahan sa akong katambok mga amigo. Ganing dili ko kagawas diretso sa auto. It's because kanang dako kog tiyan, kanang imo pang gibitad ang imuhang tuhodan, imo pang gianay imong tuhod, makita akong tuhodan, gibitad pa nako ako ang tuhod para makagawas siya sa sakyanan kay kuan man dako tambok man, dako kay akong tiyan. So ako pang gibitad, ako ang tuhod, ako pang gisuportan niya. Bata pa ka, I was in elementary, pero usually ko elementary ka, di ba, nimble kay ka, kuan kay ka, luha gana, dali ra kay ka ang movements, but because of my weight and my size, ako mobility kanang galisod ko gawas sa sakyanan. And it's not that mo nay nag-hurt sa ako. What hurt was nagkatawa ko mga kababata. Yes, mahog na tong bully no this time around. At that time murag normal na to siya nga katawan ka na. I will never forget this sa akong mga kababata. Kanang tawgon ko ninyo humba sa una, it hurt mukataw-katawa ako, but deep inside it hurts at that time. Sakit siya. It scarred me, and for a good reason. Why? Because tungod sa pain that it caused me, I never want to go back to that weight again. Okay, sakit tawgon ka og humba niya. Nasan mi kababata nga mamaligya sa gitlog no. Di na ako i-mention ang pangalan kay ang mga kababata kung mutan-aw ni if ever kaila mo kinsa. So ang atong kababata sa una nga mamaligya gitlog mo to inyong tawgon, inyo may sungugon kay medyo chubby sa to siya before. But karon with all fairness, dili na sad siya ang kato nga kababata nako. Kanang we are friends on Facebook niya. Wala naman siya diri, nanam siya sa States niya. She's fit with all fairness, she's also fit now. Dili na siya tambok. At I was sad younger siya gamay nako, but chabihon sa to siya that time. So sugugon mi nila og humba egg. Imagine ako ang humba, siya daw ang itlog. So it hurts. I mean, katawa lang kay everybody was into it. Murag yung mga mabarkada, yung mga kababata na magkuan katawan na humba. Katawa na sad kuno hay kagapil to kuan nga murag to I don't know, at that time murag kag mo nga to make it seem like it's okay, but it was hurtful. Sakit siya nga murag humba, tawag humba kita
No, tabuka din ako ana. So it was a driving force for me nga moana ko nga I should not allow myself nga maginani kay gawas nga sungugon ta, katawuan pa gid ta nga mugawas tag auto kay ato pang kinahanglan suportahan atong tuhod atong bitaron para makagawas ka sa pultahan sa auto. Yeah. Kuan mo na kanang mo to siya ang one of the things or one of the reasons, main reasons why nga nagkuan gid ko magbaton gid ko sa ako ang weight ug sa akong kaugalingon kay that scarred me for life, I guess, which is in a good way nga mo na ni nani na siya karon nga I'm very conscious about ako ang weight nga dili if mo go past nako being overweight kanang I will try to get myself back on track and be at my ideal weight or close to it. And right now additional sa reason is for me to be functional and to be healthy for my loved ones, sa akong asawa, sa akong family, sa ana, sa imong mga friends, for you to be able to be dili ka tabangonon ba or mobile ka, physically healthy ka. Inana siya nga reason mo na siya ni puno sa sa katong scar nga dili na kaganahan sungugon nga tambo ka marigana ba. Mao na siya reality sa ako mga amigo. Unya, mao nang one of the reasons kanang nasud ko kanang fasting kay mo lang gina with the information age that we are in with internet, YouTube, daghan na kay mga information nga mo sudsod na mao ganito katong bago pang internet or 2000 bago pang internet that time kanang vegan diet, daghan kay nanggawas, daghan kay mga I'm not saying a fad ang uban or fad ang vegan or kaning mga intermittent fasting or kaning OMAD o kuan ka ng daghanag mga ways for I don't know unsa man tawag na to healthy living or ways to eating habits nimo or imong preferences. Daghan na kayog mga choices or daghan na kayog mga unsa na siya options out there. Ato lang tawag options no nga kuan or choices. There are a lot of choices out there nga unsa imong prefer nga kuan ba ka mag-vegan ba ka na gitawag lag pescatarian na gitawag nila kung sa pa lang mga kuan diha lain-lain nga mga choices for kanang imong pagkaon. Now kanang sa vegan actually hapit jud ko na convince at some point going vegan katong kuan after mga early 2000s murag ni kuan sa to na ako nakit-an nga documentary about it was about vegan nga murag nindot siya nga way of living ang vegan. So vegan sa wa na kay balo is mo na dili ka mo kaog karne, dili ka mo ka kung kuan gyud ka strict gyud ka nga vegan, di ka mo kaog karne, even isda, even itlog, dairy products di ka mukaon. So pure gyud na imong plant based ra gyud ka kung strict gyud ka nga vegan. Now naay murag mga luag-luag nga mga versions no lain-lain lagi. So mo na kanang mo to at some point naka-consider ko vegan kay murag okay sa siya mga kuan, okay sa siya og mga benefits or maginana ba. So ako is I usually don't go all out nga murag all in or all out or all in nga kanang kuan juga ka nang murag cold turkey ka nga murag straight jud kayo nga kuan gyud ani. Akong i-mix kay nagdako ko normal ba nga pagkaon kuan, normal ba nga kaon na ay gulay, na ay carbs, na ay sugar, na ay meat, na ay fats, inana ba na ay fruits, mo ba akong nadak-an. So ang vegan nga idea was nindot lang nga murag incorporate nga murag akong murag kuan ako murag lessen ako ang meat nya murag mas gidaghan ako ang vegetables sa akong diet murag inana ba. Motong murag ni kuan kog murag inana nga face. Now, here comes nga, or okay ra sa to, it worked for me nga at that point in my life, nga murag okay ra sad nga, na-maintain ra sad akong weight, okay ra sad murag inana. Now, na ako'y nakauban at work, nga kuha ni siya, she was an older colleague, unya, I know nga nag-practice to siya og strict vegan diet, as in, di gid siya mukaon og meat or anything, puro ra gid plant-based ayaha. Here's the thing I noticed,
knowing personally nga nakatrabaho mi anto niya for a while niya, kita ko nga kuan siya kanang as in niwang kayo siya. I duwa ko kay bawa pila yung weight ha, but based on looks alone mura siya underweight niyan ako nga murag ha, is it really healthy if underweight ka, di ba? Di man sad. So mo to kanang kuan to siya, mo tong usa nga murag kuan ako na kita nako personally nga wa ko ni go all in on kanang vegan nga diet, kay kita ko ato niya nga all in gawa sa underweight siya mga amigo. Kanang lunch time magda siya gihang pagkaon, kay kung strict vegan kay even mantika di biya pwede ha, fats biya na animals biya na gikan. I mean of course na ay olive oil no, which is from fats from plant-based nga source. Pero kanang moingon ka kanang mopalit ka karinderya mo ana kag vegan, di ay good luck walay vegan sa mo ana kag karinderya kanang kilid-kilid ninyo karinderya, unless nga kuan gyud sad siya kanang vegan sad sila nga naninda. But I don't think nga kanang regular nga karinderya out there na sila vegan choice, wala. If naa man ka, good for you pakpakan, pero good luck sa anywhere. I doubt nga moana sa inyong lugar dire lang ni sa Pilipinas ha. Of course sa US lahi or sa lain mo nga lugar lahi. I'm talking about the Philippine setting lain kay ni karinderya de no, unless nagnaagid. Pero kanang dire nga Philippine setting nga karinderya ba way strictly vegan nga kuan nga choices or choice nga karinderya unya. By the way, naadi ko atuanan nga kanang moingon kag pure vegan, strict vegan ato ka sa kuan adto mo sa Miller. Actually ako I try to visit Miller Hospital sa ilang canteen na sila nindot nga mga vegan choices dito. If na ako dito dapit, I try to make sure nga makahapit ko kay makaon ko og Miller, kay lamian sad ko silang kuan kanang choices dito kanang no meat pero murag meat og tanawon. Lami isad niya mo na ang ilang so yamin lami isad. I try to come by and eat dito if na ako dito dapita sa Miller Hospital. Anyways, na kuha na tanong na daghan na kay istorya ni gawas. Going back sa kuan katong vegan na mo nga kauban mo na niyan ako nga mo nang sad ko naka all in kay murag kuan man kay siya kanang dili siya healthy tanahon honestly. Mura siya kanang hagba og gitsura. But she's according to the person kay kanang they have been doing it for years na. Yeah. Walang dili lang ko kuana niya tanawon, mura siya hagba og itsura. Mo tong na okay ra ko sa ako ang usual nga bisag unsa lang nga murag usual nga nandan nga 3 meals a day. Ana lang niya snacks pa in between. But this was when I was young. Now pag kuana nako pag more than 30 na nako nga nausab na ang metabolism, dito na ko naghinay-hinay og try og intermittent fasting. Mo na ni kami na din mga 30ish nako mga intermittent fasting na din mga inana nga kanang nisikat na siya sugod. Ang mo na pag intermittent fasting is ang intermittent fasting day for some nga dili pa aware about intermittent fasting is 16 hours na siya nga di ka mokaon niya. You have an 8-hour window nga diha ka mukaon sa imong kanon for the day. Now, kani day, this is in response ni sa comment ni Brian no, nga mo try siya umad. Now, if na nakumbinsi sa previous nga video nga mag-umad sad mo, mag 1 meal a day na lang mo. This video is trying to let you know nga ease your way into it. Ayaw ditso nga mo 1 meal a day mo nya mo taga mo nya dili na mo mag 1 meal a day. I-try sa intermittent fasting. That's all I'm trying to say sa kaning video nga try sa intermittent fasting, which is 16 hours nga dili mo mukaon nya na mo 8-hour window. Mo na ang basic idea na ang 8-hour window nimo for intermittent fasting. Now na ako disclaimer niya, this is all from personal experience. Unya nasad ko yung mga nakita na tanaw nga videos ug nabasahan, dili kay ni siya applicable sa babae. Now, I'm not trying to be biased, pero according nila, lahi mo kung og need sa babae kay ang inyuhang lawas dugon mo ng babae niya mga nutritional needs ana. I am not sure, dili ko doktor, mo nang ako lang sang gi-share sa inyo ang akong nabasahan nga
mas kuan daw siya sa mga lalaki ang kana intermittent fasting, it works better. So if dili kay siya kuan sa babae, so I think sa babae would be more on calorie restriction siguro ang inyong ano. Kay ang intermittent fasting nahuog man gyapon siya calorie restriction. Ang kuan lang siya, nabulto lang ang pagkaon in one sitting or one or two sittings. Kay kuan man kanang naman kay 8-hour window. Ang sa babae kung dili na siya possible, so mo na ang inyong kuan siguro the best way I think out of my own limited knowledge is mag-calorie restriction siguro. Like inyong i-measure ang calories sa inyong pagkaon, inyo i-distribute throughout the day. Para dili mo over sa inyong calorie intake. Now, ang nakakuan man gud, that's why nga ni prefer ko intermittent fasting. Okay, I think okay ra day ang babay sa intermittent fasting. Kay naman mo 8-hour window compared sa kanang 1 meal a day. But that's what I'm trying to say, ang 1 meal a day day may murag dili kay siya kuan sa babaye, kay naay mga I don't know mga chemicals in the body or unsa, or may mga nutritional needs or something along the day or something. Dili ko, again di ko doctor, but mo to ako nabasahan ra nga murag ang umad dili ko no kayo pang babae. Intermittent fasting I think would be better unya mahog na pod ang calorie restriction. Ato lang i-define ang calorie restriction man god is ang usual or ang murag average nga intake na to, calorie intake na to for a day is usually mga 2,000. If anything beyond that is anang over na convert na isod na dili na ma-convert na into fat kay sobra naman siya. Unya mao na ang 2,000 nga calorie usual intake is mo na kung maintenance na siya, mo na ang murag average daily calorie intake 2,000. Kanang sa if ganahan ka mo lose, if overweight ka, of course dili ka mag 2,000 kay imong gi-maintain imuhang na weight na kanang at that time, kay maintenance man na ang 2,000, mo na yung murag usual nga maintenance. Now if mag calorie restriction ka, imo nang paubsan, imo nang imo nang 1/8 baron for para dili kayo sakit. Ang kanang 2,000 by the way, kung kung sakto lang ang iyahang portion. Of course lahi-lahi ang portion na, like for example dili na majority carbs, nanay meat, nanay fat, nanay carbs ana. Kung sakto lang ang iyahang distribution ana, actually feeling kay na ang 2,000 nga calorie in a day. Mao na akong ganahan with 1 meal a day, mao na mo move down 1 meal a day sa ako kay ang kanang 2,000 nga in one sitting, lisod kay na hotdon mga amigo. I tell you, if imo nang i-turn into kanang karne, imo nang og baka, manok, baboy, good luck sa paghurot og 2,000 calories in one sitting. Maglisod ka na panay dessert char. Kanang dili lang basura nga choices, maglisod ka og hurot og 2,000. And that is why ni prefer ko og umad kay dili ko ka feel sa deprivation gani. Kay kanang naturally tapulan mo gutang tao. Unya ang ako sa umad kay dili na ko magunahon sa akong di na kay ko magunahon nga unsaon man ako pag-distribute ang calorie restriction no nga kanira kong kanon nya mo na for me siya kanang feeling deprived ko sa akong galingon nga kanang igana ako sa umad, igana ko kani nga kananan mabusog na mo niya murag ang feeling gani nga wala nimo gi-deprive imong kagalingon. Mo na inana ako makuha sa 1 meal a day. Mo nang I would rather di sa dingon suffer no kay naka-adjust na mo gamay. Ay usay mura kag mo feel o gutom makasimhot kag lami nga sudan mura kag mo na lami may kaon niya. Di pa man ako tingkaon or wa mo ko naka-pass sa 20 kapin hours or ana ba mo ana kang lami man ni kaon kana matintal ka ba. I would rather suffer ana nga murag ana ko nga ay sige hold on lang sa nya kuan para ikaon ako murag mao ni akong kanon na ba. I would rather have that suffering than kanang mo ana ka nga ako niya personally ako ni dili ni I'm not saying this nga inana pod mo kay ang uban lain biya ta nga pagkatao. Ang uban mas mo prefer baya og kuan lain-lain nga paagisan.
Ang uban kay ang akong tan-aw manggod sa kanang calorie restriction, igana kaon ikaon nimo nga murag kanira, murag gamay ra sa visually, gamay ra tan-awon, pero basig makabusog to, like mayingon kag tulo ka itlog can be filling ha. Pero murag kanang for example, usa lang sa ka itlog, kani lang sa murag kuan ba ni murag ka murag tag deprived ani or kanang di man kay ko kanang busog ana. So ako personally mo to mas ganahan ko sa feeling nga one time nga busog murag busog na ko murag was a good meal murag ana inana ko ang style. Pero if it works for you nga calorie restriction i-distribute ra nimo throughout the day, actually pwede ra gyud ka mulusa na kay imo biyang gi-monitor imo ang calories. Ang kuan lang, ang lugway lang nako sa ako ang 1 meal a day dili na kay siya thinking of calorie restriction kay I only have 1 meal in a day. So bihira kayo nga molapas ko sa 2,000 nga calorie intake. Mo na siya ang kanang sa kuha nga side, dili kay siya kuti for me niya. Ganahan kay ko sa feeling after nga na busog yun ko. Mo na siya ang 1 meal a day nako nga kuan. Mo nang from intermittent fasting before, actually ang intermittent fasting po nako going back when I started with intermittent fasting, dugay-dugay sa ito naka-start ko intermittent fasting no, murag dugay-dugay sa ito niya. It was a good streak. Ang akong style sa intermittent fasting nako kanang sa 16 hours nako nga walay kaon niya sa 8 hours nga window. Usually mukaon ko kaduha na. Ang kuan na ang catch nako was kuan mukaon ko one heavy niya ang usay light na lang kay actually lisod na sad gyud. Mga amigo sa akong personal experience lisod na kayo ikaon og kaduha ka mukaon nga puro bugat. Di na sad ko ganahan sa feeling nga murag kaduha nga nabugat akong tiyan kay nga nakuan ako sa first meal unya magbugat na pod ka nga murag inato sa same sa first meal nga inato ka bugat nga heavy nga meat ana dili na sad ko ganahan sa feeling afterwards murag kong feeling murag bugata na sad sa murag kuan na sad kay akong tiyan kanang murag puno na sad kayo akong tiyan mo nang usually if magkuan ko mag 2 meals ko, 1 heavy, 1 light na sad gyud na mo na siya ang katong na practice nako when I was doing intermittent fasting for years. Unya karon ang umad so far taod na sad no. Actually mga amigo wala nako siya wala ko siya time no kung ano sa ako nag-start, but taod na sad ang umad nako nga kanang most of the week kay umad ko niya. If na ako'y murag mahugog cheat day mo na once or twice in a week ra. But most of the days in a week kay umad jud ko na 1 meal a day gid. Yan na akong gi-practice. Unya mao naman ako naman na share no. Ang kuan lang sad sa benefits sa akong na learn nga akong i-share diri sa about umad is ang imuhang tiyan mga amigo mura siya kuan makaginhawa mo gud imong tiyan imong gitagaan og pahuway. Basically imong gitagaan og pahuway ang imuhang tiyan kay sige galing mo na si kagkaon 3 meals a day ka for example nya snacks in between pa, so imong tiyan sige trabaho imong tiyan nga pagkaon nimo og breakfast, so pagkaon nimo breakfast trabaho na din imong tiyan nya mo na pag udto let's say nikaon ka mga alas 8 nya nikaon na pud ka alas 10 nikaon timo na pud ka ni imong tiyan trabaho na pud. Pag alas 12, nikaon na po kag lunch, ni trabaho na po di mong tiyan. Pag alas 3, nag-snacks na po ka, trabaho na po di mong tiyan. Pag kagabi, nikaon na po ka, ni trabaho na po di mong tiyan. Yeah. The only time nga mo nakapahuway mo ang tiyan was pagkatuog nimo, unya igmanta, breakfast na po ka, trabaho na po di mong tiyan. So, murag ang nakakuan sa daily intermittent sa 1 meal a day is kuan mo na kanang ikaon nimo ni trabaho imong tiyan and the whole time kung nahuman siya usually ang akong na learn sa katong pag college nako ang kanang mo metabolize nimo or magaling imong tiyan ang pinakadugay murag fats man sa imong lawas no I think it would take 4 hours ata to at some point sa imong tiyan nga murag ma-digest na nimo or something ginana 4 hours or mawa ang kanang murag mawa na ang kabusog sa kanang fats ba mo may pinakadugay fats unya meat unya kuan din carbs dayon ana so protein day fats protein unya ang pinakadali i-burn sa imong lawas ang carbs nya mo na ang fats is mga 4 hours ata to. So after at least kung hunaon nimo nag 1 meal a day ka after sa 4 hours or beyond 4 hours imong tiyan is murag nakakuha na imong tiyan murag dili na kay siya kuan may imong gitagaan og kuan ba imong gitagaan og technically imong gitagag pahuway imong tiyan ba imong system imong digestive system
mo lang sa akong ganahan sa idea about sa kuano sa 1 meal a day sa nya. Other than that, ang umad sad is kuan kanang nasa lagi tawag mga amigo autophagy. Ang autophagy magtaas-taas gyud yung video ka no. Wa ko nag-expect maabot na siya ginani kataas man. Based sa akong oras dili makita na ko ni taas-taas na gyud siya. Anyways, di lang kay na to in detail ha kay if you wanna do your research, please do kay kani ako personal sharing ra ni ha. Dili niingon nga mao ni ang ultimate nga mao ni buhaton or mao ni ang sakto kana ako dara sad ni sa akong personal og ako ang kuan kana ako ang how I did it ba. Unya mo na ang katong autophagy, going back to autophagy, mo na siya ang imuhang lawas ang gi-burn niya instead of kanang i-burn niya for fuel is ang carbs nimo, ang iyahan ang imuha na ding fats storage. Mo na if napakay mga daghang tambok. Actually di ba naman to ikuan na to, I don't know if nakakuan mo ato nakita mo ato nga murag write up or katong kuan before naay katong tambok kay siya nga wala siya kaon for more than a year ata. If I'm not mistaken 2 years wa siya kaon na. As in obese man sa kay siya, as in tambok gyud kay siya, obese siya nga level. Beyond 300 pounds siguro to siya nga as in tambok yun kay siya kuan kanang he lived off his fat. So ang iyang murag intake ato murag kuan lang siguro murag mga vitamins, minerals niya, tubig, pero ang nagbuhi ang nagkuan niya ay siyang fats mo yung nagfuel niya. Inana ka remarkable ang atong lawas no nga if natay fat kabaw biya kita ang fat is for kuan biya na is stored energy. Now mo na if sobra atong lawas og fats niya di ni mo gamiton magsige nag-load diha pero di na imo nang kuan imo tudloan imong lawas with OMAD is mo na ang ihang wa siya kuan igana niya nga wala na may carbs na nude wala man ni kaon ang buang so mo na mo kuan siya mo cut on siya og burn sa imong stored nga fats mo nang mo lose ka with kanang 1 meal a day mo na siya so far akong ganahan kay kanang autophagy mo gud ang kaning 1 meal a day. Dili ko doktor ha wa ko ningon nga mo na buhat ta. Please, if na mo'y doktor or if wa mo'y doktor, please do your research kanang go deep in it nga kuan para makahibaw ka sa imong buhaton nga kuan kay dili ni siya ako recommendation na sharing ni siya sa ako ang information ug sa ako ang gibuhat personally with OMAD. So ana lang ha tong klaroho na hindi pwede mo balik mo diha mo ana mo mga saba mo inyo kung kuanon nga mas kabaw mo wala ko ningon ana. Ako ni share lang ko sa kanang sa akong na-learn o sa akong gi-practice. So hopefully kanang maayo ra inyong inyong health and fitness journey kanang if whatever nga inyong gi-follow either nag-calorie restriction ba mo, vegan ba mo, carnivore diet ba mo even if it works for you, I'm happy for you. Kani sa ako in my case mo ni so far that is working for me. Before was intermittent fasting and now nag-prefer na ko og OMAD. So kamo, unsa man inyong kuan, unsa inyong preference? Ako is mo na so far, who knows in the future. So wayan tanan kuan uban. We'll see. Di ko ganahan mo close akong doors no kay munta kay ba, it could be something better, why not? If it's something better, if it's something that will improve ourselves, our health, mao nang naaning amigo Ziggy kay mo na mag-share ta diri. So inana mao lang sa ni for this video. Daghang salamat sa katong mga ni-subscribe. Wala pa ka-subscribe, please consider subscribing sa ato ang channel para mudaghan na ta niya pohon maka-live ta pohon o kanang kita-kita ta ninyo sa sunod video.